Halo, 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 mga dipungan! Ano'y pagsisigaw? Tama na, baka makapirate pa yung kanta. So, ito na nga, dahil sa ang bababa ng views ko kapag namamasyal ako, di balik tayo sa cooking vlog. Di na kasi ako sinasuggest ni Facebook. End of era ko na rin yata, kasabay nung Katniel. Pero okay lang yan, ano ba kayo? Tuloy pa rin tayo sa pagpapasaya. Namiss ko din kasi to, medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-upload ng aking mga maling-maling pagluluto. So, for today's fruit cocktail video, mga impacta, magluluto tayo ng lumpiang okoy na toge. Marami na naman kaya akong pagkakamali sa cooking vlog na ito? At bakit inokoy ko na nga, nilumpia ko pa? Heto, sisimulan ko na. Una sa lahat ay gagawa po muna ako ng aking sariling toge, as in toge garaw. 11 lang ang 1 kilong monggo sa Danube, kaya bumili ako sa halagang 4. Bago ako umuwi sa bahay ay nagdala ako ng mga container na pinaglagyan ng cheese para pagbabara ng monggo na gagawin kong toge. O di ko yan ninakaw, itatapon lang din kasi namin yan. Sayang din, maganda pa naman ang lagayan na yan. Pwede paglagyan ng salad kapag Pasko, o di ba? Yung malaki lang gagamitin ko dyan, pero dinala ko na rin yung maliit. Sayang din kasi. O tara na, baka maabutan pa ako nung nanghihingi ng container kanina. Di ko binigyan, sabi ko wala. Hindi na alam ako pala mag-uuwi. Pagdating ko sa bahay, sinimulan ko na agad hugasan at ibabad yung monggo. Hindi ko nilagay lahat yung binili ko. Mga 1/3 lang siguro na gamit ko dyan. Yung sapat lang ba para makover na lahat nung basement. Basement talaga, nung container. Marami namang nabibiling togi dito sa Saudi, guys. Kaya kung nagtataka kayo, bakit gumawa pa rin ako? Malamang para may ma-vlog. Kapag bumili ako ng togi sa Ramania, anong ipapakita ko sa inyo ngayon sa video? Char lang. Syempre, bukod po sa gusto kong ipakita sa inyo kung paano gumawa ng toge, wala din kasi akong time talaga na mamili pa sa Ramania. Ito kasi yung mga araw na alas 10 ng gabi yung uwian ko. Diyos ko, pag uwi ko, sarado na mga tindahan. So, pagkatapos ko hugasan yung munggo, ay nilagyan ko na ng tubig na ganyan po karami. Yung sapat lang para matakpan at lumubog lahat ng munggo. Ganyan karami sa nakikita ninyo. Huwag kayo matakot kung madamihan nyo yung tubig kasi i-absorb naman niya yan lahat. Pagising nyo kinabukasan, ubos na yan. Dito ko siya patutubuin sa loob ng kwarto. Huwag nyo siyang takpan, baka masuffocate. Pinatong ko lang yung takip para ba may pananggalang siya sa mga masasamang loob. Nilagay ko siya sa may ibabaw ng kabinet kung saan nasisikatan ng ilaw. Di naman kasi ako nagpapatay ng ilaw kapag natutulog ako. Alam nyo kung bakit? May namatay kasi akong kakwarto noon. Binangungot. Kaya natakot na ako magpatay ng ilaw. 3 araw ang pagpapatubo niyan, kaya babalikan natin yan bukas. At ako'y matutulog na. Good night. Sa unang araw, kahit pagod na pagod ako galing trabaho, hindi pa ako nagbibihis, pero inuna ko nang i-check ang munggo na ito. So, ganyan na po yung itsura niya, medyo nagbitak-bitak na siya. Yung iba, nagkaugat-ugat na ng maliliit. Kung nakikita nyo, tuyot na po yan, na-absorb na niya lahat ng tubig, kaya diligan ulit. Nang ganyan karami sa nakikita ninyo, i-absorb niya pa yan, maniwala kayo. Binalik ko ulit sa dati kong pinaglagyan at ako'y natulog. Sa ikalawang araw, Diyos ko, muntikan ko nang makalimutan, guys. Nakahiga na ako, tsaka ko lang naalala. Hindi ko pa pala nadidiligan yung munggo ko. Kaya tignan nyo, nakabihis na ako dyan. So, ganyan na po ang itsura niya. May mga ugat-ugat na, pero maliliit pa. Gusto ko kasi yung mga malalaking ugat. Kaya diniligan ko ulit. Ang swerte naman ng munggo na ito. Araw-araw may dilig. Samantalang ako, once a week na nga lang. Minsan, hindi pa natutuloy. Ang sakit tuloy sa puso na. Charot. So, itabi na ulit natin, dito ko na nilagay sa gilid, yung hindi na masyadong nasisikatan ng ilaw kasi feeling ko masyadong na-expose. Kaya hindi masyadong humaba yung mga ugat. At eto na po ang day 3, ang araw ng aking pagluluto. Diba? 3 araw inantay ko bago ako makakain. Hindi na masyadong humaba yung mga ugat, guys, pero nagkadahon-dahon na yung iba. Hindi ko alam kung bakit. Baka sa environment ng pinaglagyan ko, gusto niya yata sa madilim na lugar. Pero okay na yan, baka pag ipagpabukas ko pa mamulaklak na. Hinugasan ko na agad-agad para matanggal na yung mga balat. Medyo may katagalan kasi yung pagtanggal ng mga balat. Kaya kahit hindi pa ako nakapagbihis, inuna ko nang gawin ito. So ganyan po yung ginagawa ko para matanggal yung mga balat. Tinutubigan ko siya para lumutang. Kaso hindi man lahat lumulutang. Diyos ko, kaya nahihirapan talaga ako. Tsaga-tsaga lang talaga ginagawa ko dyan. Paulit-ulit ko lang tinutubigan tsaka binubuhos yung tubig para sumama yung mga balat. Kaya kung may alam kayong ibang way para mabilis yung pagtanggal ng balat, i-comment nyo na lang para matuto ako.
Ikat ko na yung video, baka abutin tayo ng 8 hours dito. At ayan na po, after 28 years ng paghuhugas ko, malinis na siya, pero may konting naiwan pa na mga balat. Kaso hinayaan ko na, di ko naman siguro ikakamatayan kapag nakain ko. At ayan po yung mga balat na natanggal ko. Di ba ang dami? Mas madami pa yata kaysa dun sa naitabi kong toge. May mga napasama din kasing mga toge dyan, yung mga puti-puti, di ko na kinuha. Ang hirap kasi talaga, Diyos ko. Wag nyo itapon yan kasi pwede pa yung gamitin para sa hopya monggo. Charot. So bago ko lutuin tong toge na to, magbihis muna ako at magpahinga ng konti dahil napagod ako. Nakatulog ako ng halos 2 oras, kaya mukha akong bagong gising dyan. At ang mga gagamitin kong sangkap ay oyster sauce, pambalot ng lumpia, grated mozzarella cheese, hindi required, trip ko lang lagyan. Suka para sa sausawan ha, hindi yan para sa toge. Tapos carrots at hipon. Hugasan ng hipon, tanggalan ng ulo, pero wag itapon, balatan at wag na imbalsamuhin. At baka matagalan pa tayo, minamadali ko na kasi nakatulog nga ako, diba? Hindi ko kailangan yung ulo ng hipon, pero hindi ko siya tinapon kasi magagamit ko yan sakaling maisipan ko magluto ng pansit. Masarap kaya yan. Oy, totoo yun ha, nasa ulo ang totoong linamnam ng hipon. Ha? Ngayon, hiwain ko na rin yung iba pang mga ingredients, carrots, bawang, sibuyas, pati na yung hipon, hihiwain pa pala yan ng maliliit. So, ganito lang po ako maghiwa ng mabilis, Uha, 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 uha. Ayan, tapos na agad. Ngayon ay sisimulan ko na ang pagigisa ng toge. So, okay ba tayo? Okay? Nakikita nyo ba? Di puto lang mukha ko. Unahin ang bawang, wag masyado tostahin. Tapos sibuyas. Paglabas ng kaluluwa, ilaglag ang hipon. Halu-haluin, tapos ilaglag na ang toge garaw. Nakasunod ka? Ang bilis, diba? Ganun talaga. Gutom na ako eh. Kasunod din agad-agad ng carrots. Tapos, timplahan na rin agad-agad. Wag na masyadong lutuin kasi nga ipiprito pa, diba? Lagyan ng oyster sauce na kailangang inalog-alog mo siya na parang ganun kay Steven Bansel. Pag hindi ka gaya kay Steven yung pag-shake mo, wag mo na lang lagyan. Lagyan din ng paminta, asin at SMSG pala, nang naaayon sa kagustuhan mong lasa. Haluing mabuti, tapos okay na yan, patayin na. Nung isasalin ko na siya sa isang malaking mangkok, Diyos ko, nagsabaw siya guys, na-overcook ko yata. Kaya ayan, sinala ko ng strainer para ma-drain ng maigi. Kaya dapat dyan, half-cook lang talaga yung pagigisa. Huwag nyo ko gayahin na napabayaan ko. Ito kasi mahirap kapag naka-vlog. Bukod kasi sa niluluto mo, dapat nakafocus ka rin sa camera at sa takbo ng story. Diyos ko. Pagkatapos ko isalin, alam nyo guys, lalagyan ko na lang sana yan ng cheese tsaka babalutin ko na. Kaso, dahil nga sa maiiksi lang yung ugat ng toge natin, hindi sila nag-i-stick together. Kaya kapag binalot ko yan ng ganyan, tapos naluto na, baka pagkagat mo sa lumpia, magsilaglagan yung mga laman sa loob. Kaya heto, napagdesisyonan kong wag na lang itong tapusin. Charot! Gawin na lang na okoy, syempre. Nilagyan ko ng harina manawari dapat yan, kaso naubusan ako, kaya glutinous rice flour na lang. Nilagyan ko din ng 2 itlog, tsaka ko na nilagay yung mozzarella cheese. Pwede na iprito yan ng ganyan kahit di nabalutin, kaso sayang naman yung nabili kong pambalot. Oy, 10 real pa naman yan. Kaya heto, balutin na lang natin. At dyan po nagsimula ang alamat ng lumpiang okoy na toge. Sa pagbabalot, kailangang i-facial mo muna yung wrapper bago gamitin para ma-absorb niya yung oil sa mukha mo. Charot lang, oy. Bilisan ko na nga. Di ko na ituturo yung pagbabalot ha, kasi nakailang vlog na ako na nagbalot ako ng lumpia. Madali na lang yan, Diyos ko. At ayan na po, mga dipungan. Tapos ko nang balutin lahat. Bali naka 16 pieces po lahat ng nagawa ko. May 4 lang na natira na pambalot. 20 peraso kasi yan. Kaya yan na yung gagamitin kong pang facial talaga. Ngayon ay iprito na natin. Haluan ko lang ng used oil kasi maksaya to sa mantika eh. Kailangan lubog. Ay, wag na lang pala. Masyado nang maitim. Diyos ko. Pang 5 gamitan na yata yan. So habang inaantay kong maluto itong piniprito ko, ay gagawa na po ako ng sausawan. Aray ko, natalsikan pa ako sa batok. Sa sausawan ay pinaghalo-halo ko lang po kung anumang mga chemical ang nakita ko dito sa aming kusina. Sibuyas, suka, konting tubig para hindi masyadong maasim. Oyster sauce ulit, patis, at paminta. Chili powder pa pala kasi nakalimutan kong bumili ng sili. At nung tinikman ko na, perfect! Na-excite na tuloy ako kumain. Pagkatapos ko gumawa ng sausawan, sakto, luto na rin yung piniprito ko. So tara na, kain na tayo ano? Kung para saan yung kutsilyo, malalaman nyo mamaya. Bago kumain, isasayaw muna ako nung Alam Mo by Sarah Geronimo. Kaso, mali-mali pala yung step ko. Kaya wag na nga lang, baka mabash pa ako
ako ng mga perfecto. So, lagi ko po kasing napapanood sa mga cooking vlog kapag nagluto sila ng mga malulutong, mga crispy pata, lumpia at kung ano-ano pa para ma-flex nila kung gaano kalutong yung niluto nila, kinakaskas nila ng kutsilyo. Napansin ko yan. Kaya ginawa ko din, ayan no, pero bakit parang ang pangit sa akin? Oy, bumabagay lang talaga yata ito sa mga chef, ano? Hayaan nyo na nga, kain na nga tayo. Ako lang pala. Madami na naman maglalaway for today's video. Guys, alam nyo walang etchos, ang sarap talaga. Maski yung mga binigyan ko nito, nagustuhan talaga nila, nabitin pa nga. Diyos ko, pati sausawan na ginawa ko, simot talaga. Kaya, subukan nyo na din ang aking lumpiang okoy na toge. Pero wag na kayo gumawa ng toge ha, bili na lang kayo. Baka maabala pa kayo, ako pasisihin nyo. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill, Oliver Castro, na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. Ang sarap.